Putang ina, ang bagal naman ng matandang to. Hoy! Lola! Gutom na kami dito, ano ba? Ang sigaw ay parang kidlat na gumuhit sa maingay at masikip na pasilyo ng kainan. Isang dagundong ng kabastusan sa gitna ng malumanay na tunog ng mga kutsara at tinidor at mahinang kwentuhan ng mga kumakain. Ang boses na yon, puno ng alak at kayabangan, ay nagmula sa isang mesang malapit sa pintuan. Tatlong lalaki. Pawang mga nakasuot ng maluluwag na sando, nilalantad ang mga tatoo na parang mga ahas na gumagapang sa kanilang mga braso. Sa gitna nila, isang lalaking nasa 30 anyos, may mapanuring mga mata at panga na tila laging handang mang-away. Si Based, leader ng grupo. Ang mga plato nila, kanina pa walang laman, tinutulak sa gilid para magbigay daan sa mga botelya ng alak na halos ubos na. Para sa kanila, ang lugar na ito ay hindi isang kainan kundi kanilang personal na teritoryo. Sa kabilang dulo ng maliit na karinderya, nakaupo ng tahimik si Major Elena de la Cruz. Walang nakakakilala sa kanya rito. Ang suot niya ay isang kupas na maong, itim na shirt, at isang lumang baseball cap na nagtatago sa kanyang matalas na mga mata. Kakatanggal lang niya ng kanyang uniforme. Ang bigat ng combat boots niya napalitan ng gaan ng rubber shoes. Isang linggo lang ang nakalipas, nasa gitna siya ng impyerno. Isang makapal at maputik na gubat sa basilan. Bawat paghinga, may kasamang amoy ng nabubulok na dahon at pulbura. Bawat tunog, maaaring hudyat ng panganib. Doon, siya si Aguila Uno, ang pinuno ng isang Elite Special Forces Unit. Ang kanyang mga kamay, sanay sa bigat ng rifle, hindi sa init ng isang tasang kape. Ang kanyang mga tainga, sanay sa utos na pabulong at sa pagsabog, hindi sa ingay ng isang palengke sa Quiapo. Ngayon, sa huling araw ng kanyang maikling bakasyon, heto siya. Sa gitna ng Maynila. Ang init ng hapon, dumadampi sa kanyang balat, isang kakaibang ginhawa kumpara sa walang awang sikat ng araw sa kampo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa lugar na ito, isang maliit na gutuhan na nakatago sa isa sa mga eskinita ng Quiapo, malapit sa simbahan. Ang igoto ni Nanay Nelia. Isang lugar na tila hindi nagbago sa loob ng 20 taon. Pagpasok pa lang niya kanina, sinalubong siya ng pamilyar na amoy. Amoy ng mainit na lugaw na may halong luya at bawang, amoy ng piniritong tokwat baboy, amoy ng patis at kalamansi. Mga amoy na nagbalik sa kanyang kabataan. Mga amoy na nagpapaalala sa kanyang yumaong ina. Hija, ikaw pala yan, bati sa kanya ni Nanay Nelia kanina, isang matandang babae na ang mga guhit sa mukha ay mapanang hirap at pagmamahal. Ang mga mata nito ay nagliwanag nang makilala siya. Abay, kay tagal mong nawala. Payat-payat mo, anak. Halika, ipaghahanda kita ng espesyal. At ngayon, habang dahan-dahan niyang hinihigop ang mainit na sabaw ng goto, pinapanood niya ang eksena sa kanyang paligid. Ang magkasintahan sa kabilang mesa na nagkukulitan, ang grupo ng mga estudyanteng nagtatawanan, ang matandang lalaking nagbabasa ng dyaryo. Ito ang kapayapaan. Ang simpleng buhay na ipinangako niyang proprotektahan, kahit kapalit pa ay ang sarili niyang buhay. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang binasag ng sigaw ni Based. Napatigil sa pagkain si Elena. Ang kanyang mga kalamnan, tila kusa, ay nanigas. Ito ang kanyang pagsasanay. Sa anumang lugar na kanyang pasukin, ang unang ginagawa niya ay ang suriin ang kapaligiran. Tukuyin ang mga posibleng banta. At ang grupo ni Based, sila ay isang malinaw na banta. Isang maruming mansa sa payapang larawan. Si Nanay Nelia, nanginginig ang mga kamay, ay lumapit sa mesa ng mga ito. Dala ang isang pitsel ng tubig. Pasensya na, mga iho, marami lang talagang customer ngayon. Heto, tubig muna. Isang mahinahong pakiusap. Ngunit sa pandinig ni Based, ito ay isang pang-insulto. Tubig? Ano kami, isda? Tumawa si Based ng malakas. Tiningnan niya si Nanay Nelia mula ulo hanggang paa, na may kasamang paghamak. Lola, alam mo naman kung anong kailangan namin, di ba? Huwag mo na kaming pinaghihintay. Baka mainip kami at alam mo na ang nangyayari kapag naiinip kami. May diin sa huling mga salita. Isang diin na naintindihan ng lahat sa loob ng kainan. Natahimik ang mga nagkukwentuhan. Ang magkasintahan, nagkatinginan at yumuko. Ang mga estudyante, biglang naging abala sa kanilang mga cellphone. Ang takot ay isang usok na dahan-dahang gumapang at pumuno sa buong lugar. Si Nanay Nelia hindi nagsalita. Ang mga labi niya ay nagmistulang isang manipis na linya.
Kinuha niya ang mga basyo ng bote at tahimik na tumalikod pabalik sa kusina. Ang kanyang likod, na dati tuwid at puno ng sigla, ngayon ay tila nababaluktot sa bigat ng isang di makitang pasanin. Napatingin si Alena sa kanyang mangkok ng goto. Ang dating masarap na lasa nito biglang nawala. Ang init ng sabaw tila lumamig. Ang ingay ng kiyapo naging isang nakabibinging katahimikan. Ang kapayapaang hinahanap niya unti-unting winawasak sa kanyang harapan. Hinigup niya ang huling kutsara ng lugaw at bumulong sa sarili. Huwag niyo sanang ituloy. Parang awa niyo na huwag niyong sirain ang huling araw ko. Ngunit ang mga dasal ng isang sundalo ay bihirang dinggin sa gitna ng digmaan, kahit pa ang digmaang ito ay nasa loob ng isang maliit na gotohan sa puso ng Maynila. Ang gabi ay lalong lumalalim at kasabay nito, ang kasamaan ay lalong nagiging pangahas. Lumipas ang halos isang oras. Si Alena ay nanatiling nakaupo, hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ngunit ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay alerto, bawat pandama ay nakatutok sa nagbabadyang panganib sa mesang malapit sa pinto. Ang grupo ni Beste nakainom na ng karagdagang 2 bote. Ang kanilang mga mukha ay namumula na sa kalasingan, ang kanilang mga mata ay malabo at puno ng gulo. Ang ibang mga customer, isa-isang nagsitayuan at umalis. Hindi nila kayang sikmurain ang tensyon sa hangin. Ang dating masiglang kainan ay unti-unting nalunod sa katahimikan, hanggang sa ang natira na lang ay si Alena, isang takot na pamilya sa sulok, at ang naghaharing grupo ni Beste. Oras na para umuwi, sabi ni Beste habang nag-uunat at humihikab. Kumuha siya ng isang stick ng sigarilyo at isinubo ito. Hoy, Lola! Ang bill namin! Ang walang galang na tawag ay muling nagpabasag sa katahimikan. Lumabas si Nanay Nelia mula sa kusina, may hawak na maliit na piraso ng papel. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. 350 piso lahat, iho. 350, mumisi si Beste. Hindi siya kumuha ng wallet. Sa halip, tumayo siya at humakbang palapit kay Nanay Nelia. Ang mabahong amoy ng alak at sigarilyo ay bumalot sa matanda. Lola naman parang hindi tayo magkakilala. Ang liit na bagay, kinukwenta mo pa. Di ba napag-usapan na natin to? Ang pagpunta namin dito ay isang karangalan para sa munti mong negosyo. Di ba, mga bata? Ang kanyang mga alipores ay nagtawanan. Nga, boss. Blessing in disguise kami dito, la. Ang mukha ni Nanay Nelia ay nanigas. Iba ang usapan sa pagkain, Beste. Ang mga dating utang nyo, hindi nyo pa nababayaran. Utang, winagayway ni Beste ang kanyang kamay na para bang iyon ang pinakawalang kwentang bagay na narinig niya. At doon, lumabas ang kanyang tunay na kulay. Kalimutan mo na yung barya-barya. Ang mahalaga yung para sa proteksyon. Nasaan na ang para sa buwang ito? Protection. Ang salitang iyon ay parang lason na kumalat sa hangin. Isang pamilyar na modus ng mga gangster na nabubuhay sa pawis at takot ng mga maliliit na negosyante. Ang mga mata ni Alena ay biglang tumalas. Hindi lang sila mga lasinggerong nanggugulo. Sila ay mga parasitiko mga linta na sumisipsip sa dugo ng mga naghahanap buhay ng marangal. Ang boses ni Nanay Nelia ay nagsimulang manginig. Anong proteksyon? Wala ka namang ginagawang proteksyon dito. Huwag niyo namang pag-initan ang matandang tulad ko. Aba, sumasagot ka na ngayon, ha? Biglang nagbago ang tono ni Beste. Naging mabagsik. Naging mapanganib. Inihampas niya ang kanyang palad sa mesa. Blag! Ang mga plato at baso sa buong kainan ay nanginig. Ang pamilyang nasa sulok ay napatayo sa gulat, ang ama ay hinila ang kanyang asawa't anak palayo, nagmamadaling lumabas nang hindi na nagbabayad. Malinaw ang mensahe, ayaw nilang madamay. Kapag kinakausap kita ng maayos, ayaw mong makinig, ha? Gusto mo bang ipasara ko itong bulok mong butuhan bukas na bukas din? Ha? Idinikit ni Beste ang kanyang mukha sa mukha ni Nanay Nelia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Si Nanay Nelia ay napaatras sa takot, ngunit ang likod niya ay tumama na sa malamig na pader. Wala na siyang maatrasan. Nang makita ang eksenang iyon, isang bagay sa loob ni Alena ang nagsimulang kumulo. Ang dugo ng isang mandirigma, na panandaliang lumamig dahil sa bakasyon, ay muling nag-init. Sa kanyang isipan, 2 boses ang nagtatalo. Ang isa, malamig at disiplinado. Ang boses ng regulasyon.
Ang isang sundalo ay hindi dapat makialam sa personal na alitan ng mga sibilyan. Iwasan ang hindi kinakailangang gulo. I-report agad sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Ito ang patakaran. Ang batas na isinaksak sa kanyang isipan sa loob ng 15 taon sa serbisyo. Ang kanyang pagkatao ay hindi lang basta sundalo, miyembro siya ng isang elite unit. Ang pagkakakilanlan niya ay isang sikreto. Ang masangkot sa isang simpleng away kalye ay maaaring maglantad sa kanya at maglagay sa buong unit sa alanganin. Ngunit may isa pang boses na mas malakas. Isang boses na mas malalim at mas makapangyarihan. Alena, anak, ang uniforme niyan ay hindi lang damit. Responsibilidad yan. Ang mga ranggo sa balikat mo, ang ibig sabihin niyan, may tungkulin kang protektahan ang mga mas mahihina sa'yo. Ang isang sundalong nakakita ng kawalang katarungan at nagbulag-bulagan ay hindi sundalo. Isa lang siyang armadong manonood. Iyon ang mga huling salita ng kanyang ama, isang retiradong Sergeant Major ng Scout Rangers, bago ito pumanaw. Mga salitang binitiwan nito habang tinatapik ang kanyang balikat noong unang beses niyang isuot ang kanyang uniforme. Ang mga salitang iyon ngayon ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parabang isang tambol ng digmaan. Matanda huling tanong, umabot na sa sukdulan ang pagbabanta sa boses ni Baste. Magbibigay ka o hindi? Hinawakan niya ng mahigpit ang kwelyo ng duster ni Nanay Nelia. Bitiwan-bitiwan mo ako, pilit na pumipiglas ang matanda. At doon, na parabang nagtataboy lang ng isang istorbo, malakas na itinulak ni Baste si Nanay Nelia. Ang marupok na katawan ng matanda ay tumalsik paatras. Blag! Isang mapurol na tunog ng katawang bumagsak sa semento. Napaupo si Nanay Nelia sa sahig, humihingal, ang mukha ay puno ng sakit at gulat. Sa sandaling iyon ang boses ng regulasyon, ng patakaran, ng pag-ingat sa isipan ni Alena ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang boses ng kanyang ama, matatag at malinaw. Ang hustisya ay hindi ipinapakita sa salita. Ipinapakita ito sa gawa. Tapos na ang pagpili. Tumayo si Alena. Ang kanyang mga mata ay nagsalubong sa mga mata ng nag-iisang customer na natira, isang lalaking kanina patahimik na kumakain sa kabilang dulo. Sa mga mata nito, nakita niya ang takot at kaunting hiya. Bahagya itong tumango sa kanya, na parang isang paghingi ng paumanhin, bago mabilis na tumayo at lumabas ng pinto. Ngayon sa buong kainan, isa na lang ang customer na natira. Si Major Alena de la Cruz. Tiningnan ni Baste si Nanay Nelia na nakaupo sa sahig at tumawa ng may kasiyahan. Ayan, dapat kanina mo pa ginawa yan, di ba? Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Noong mismong sandaling iyon. Tama na yan. Isang boses ang bumasag sa kanyang pagtawa. Malamig. Mababa. Matatag. Isang boses na tila kayang magpayelo ng kumukulong tubig. Sabay-sabay na lumingon si Baste at ang kanyang mga alipores sa pinanggalingan ng tunog. Ang babaeng kanina patahimik na nakaupo sa sulok, ang babaeng hindi man lang nila pinansin ay nakatayo na ngayon. Nakatingin ng diretsyo sa kanila. Kinuha ni Alena ang kanyang field jacket na nakasabit sa upuan. Ang kanyang mga mata, hindi na ito ang mga mata ng isang ordinaryong babae. Nagbago ito. Naging mga mata ng isang commander ng Special Forces. Mga matang kayang kumalabit ng gatilyo ng walang pag-aalinlangan habang nakatutok sa puso ng kalaban. Dahan-dahan ngunit walang bakas ng pag-aatubili nagsimula siyang maglakad palapit sa kanila. Bawat hakbang niya ay mabigat, umietso sa loob ng tahimik na kainan. Ang kanyang galit ay lumamig na, naging isang bakal na determinasyon. Habang papalapit si Alena, lahat ng atensyon ng grupo ni Baste ay napunta sa kanya. Sa una, ang tingin nila ay para sa isang istorbo. Ngunit habang papalapit siya, ang kanilang ekspresyon ay nagbago mula sa pagtataka, naging paghamak, at nauwi sa pangungutya. Hindi dahil sa suot niyang damit, kundi dahil sa field jacket na hawak niya. Sa balikat nito, malabo mang nakikita, ay may borda ng bandila ng Pilipinas, ang patch ng Philippine Army, at ang insignia ng kanyang ranggo. Ano yan? Sundalo, humagikik ang isa sa mga alipores. Babae pa. Nawala ang paunang pag-aalinlangan sa mukha ni Baste. Nagkrus siya ng mga braso at tiningnan si Alena mula ulo hanggang paa, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wow, isang babaeng sundalo, dumating para maging bayani. Anong akala mo dito, pelikula? Ang kanyang boses ay puno ng lason.
Ginamit niya ang pangkaraniwang pamamaliit ng lipunan sa mga sundalo, lalo na sa mga kababaihan, bilang sandata para sindakin siya. Huminto si Alena sa kanilang harapan. Ang pagitan nila ni Beste ay wala pang 2 hakbang. Hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon sa kanyang pang-aalipusta. Tahimik lang niyang sinulyapan si Nanay Nelia na nasa sahig, bago ibinalik ang tingin ng diretsyo sa mga mata ni Beste. Ang kanyang katahimikan ay lalong nagpainis kay Beste. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Hindi mo ba nakikita, nagtatrabaho kami? Kung sundalo ka, bumalik ka sa kampo mo. Akala mo ba training ground nyo to? Ang sarap na talaga ng buhay sundalo ngayon, ano? Parang nagkakamping lang. Kahit sinong babae, pwedeng pumasok. Ang kanyang mga alipores ay nagsigawan, sumasang-ayon. Sinusubukan nilang sirain ang kanyang loob sa pamamagitan ng mga salita. Ngunit kahit gaano kabastos ang kanilang mga sinasabi, ang ekspresyon sa mukha ni Alena ay hindi nagbago. Nagsalita siya, ang boses niya ay kalmado at mababa. Ang pananakit, pagbabanta, at panginikil ay labag sa batas. Hinihiling ko na itigil niyo na yan ngayon din at humingi ng tawad kay nanay. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Puno ito ng otoridad. Ang paggamit niya ng mga salita ay tumpak na parabang nagbabasa siya mula sa isang aklat ng batas. Narinig ito ni Beste at hindi napigilang humalakhak ng malakas. Labag sa batas. Humingi ng tawad. Narinig niyo yun, mga pere? Itong babaeng tututuruan daw tayo ng leksyon tungkol sa batas. Baliw na yata. Akala niya porket nakasuot siya ng uniforme, hukom na siya. Tumigil sa pagtawa si Beste at humakbang papalapit kay Alena. Idinikit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Ang amoy ng alak at yosi ay direktang tumama sa kanyang ilong. Hoy, miss, akala mo ba kapag nakasuot ka ng damit sundalo, lahat ng tao matatakot sa'yo? Hindi siya tumigil doon. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at gamit ang hintuturo, marahan niyang sinundot ang pisngi ni Alena. 2 beses. 1 kilos na puno ng pang-insulto. Sa isang iglap, ang mga pupil sa mata ni Alena ay lumiit. Ang lahat ng kalamnan sa kanyang katawan ay reflexively na nanigas. Ngunit hindi siya gumalaw. Ang gumalaw sa sandaling ito ay pagkatalo. Nang makita ni Beste na hindi siya gumanti, lalo siyang naging mayabang. Ang daliring nakadampi sa kanyang pisngi ay dahan-dahang gumapang pababa sa kanyang panga. Nag-smack siya ng labi at nagsalita. Pero kung tititigan, maganda ka rin pala, no? Maganda ang katawan. Sayang ka sa militar, miss. Hindi mo ba alam yon? Baka gusto mong sumama sa amin mamayang gabi para masaya. Lumagpas na ito sa linya. Isang harap-harapang sexual harassment. Isang pagyurak sa dignidad hindi lang ng isang sundalo, kundi ng isang tao. Ang mga tainga ni Alena ay tila nabingi. Lahat ng tunog sa paligid ay naglaho. Ang natira na lang ay ang maruming mukha sa kanyang harapan at ang nakapandidiring pakiramdam sa kanyang pisngi. Ang boses ng kanyang ama, ang regulasyon ng militar, ang lahat ng iyon ay nawala. Ang natira na lang ay ang instinct. Ang malamig at walang awang instinct ng isang mandaragit sa isang mangmang na biktima na pumasok sa kanyang teritoryo. Sa mismong sandaling sinubukan ng maruming kamay ni Beste na hawakan ang baba ni Alena para iangat ito. Crack! Isang tunog ng nabaling buto ang bumasag sa katahimikan, kasunod ng isang pigil na sigaw ng sakit mula sa bibig ni Beste. Ang malakas na tawanan ng kanyang mga alipores ay tila pinutol ng isang patalim. Ang buong paligid ay nagyelo. Ang kaliwang kamay ni Alena, sa bilis na hindi masundan ng mata, ay sinunggaban ang kanang pulso ni Beste. Ang kanyang mga daliri ay mahahaba, ngunit ang puwersa ng kanyang hawak ay parang isang bakal na place na dumudurog sa buto nito. Napangiwi si Beste sa sakit, pilit na binabawi ang kanyang kamay. Ngunit ang kamay ni Alena ay parang ugat ng puno na nakakapit sa bato. Hindi ito natinag. Wala pa ring ekspresyon si Alena. Ngunit ang kanyang mga mata nagbago ang mga ito. Naging isang malamig na bangin na walang katapusan. Ang mga matang iyon ay tumatagos sa kaluluwa ni Beste. Sinabi ko nang huwag mo akong hahawakan. Ang boses niya ay bumaba ng isang tono. Isang tunog na malamig na parang mga piraso ng yelo na kumikiskis sa kanyang lalamunan. Aray! Putang ina! Bitiwan mo ko, babae kang baliw, nagmura si Beste sa gitna ng sakit at pagkalito, habang sinusubukang itulak si Alena gamit ang kanyang kabilang kamay.
Ngunit mas mabilis ang sumunod na kilos ni Alena. Habang mahigpit pa ring hawak ang pulso ni Beste, bahagya niya itong pinihit paloob. Ah! Sa pagkakataong ito, isang tunay na sigaw. Ang siko ni Beste ay nabaluktot sa maling direksyon. Ang matinding sakit, na parang pinupunit ang kanyang mga litid, ay umakyat hanggang sa kanyang utak. Ang kanyang katawan ay halos bumagsak, ngunit dahil hindi siya binibitawan ni Alena, nanatili siyang nakabitin sa isang kakatuwang posisyon. Ang sitwasyon ay bumaliktad sa isang iglap. Ilang segundo lang ang nakalipas, isang mayabang na gangster ang nang-insulto sa isang babaeng sundalo. Ngayon, isa na siyang kaawa-awang nilalang na umuungol sa sakit sa ilalim ng kamay ng isang babaeng mukhang mahina. Ang kanyang mga alipores ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Malamig na tiningnan ni Alena si Beste na halos nakaluhod na sa sakit. Sa unang pagkakataon, isang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga labi. Hindi ito isang ngiti. Ito ay isang mapanuyang ngisi. Ngayon magsisimula na ang klase natin sa good manners and right conduct. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa botohan. Napakalalim ng katahimikan na maririnig mo ang mahinang pagkulo ng goto sa kaldero sa kusina. Ang sigaw ni Beste ay naging isang pigil na unggol. Ang tatlo niyang alipores ay nakatayo pa rin na parang mga estatwa, hindi pa rin napoproseso ang nangyari. Sa kanilang lohika, ang eksenang ito ay imposible. Ang kanilang boss, ang kinikilala nilang pinakamalakas sa lugar na iyon, ay napasuko sa isang kaawa-awang paraan gamit lamang ang isang kamay ng isang babaeng mukhang ordinaryo. Hindi pa rin binitawan ni Alena ang pulso ni Beste. Gamit ang kanyang kabilang kamay, isinukbit niya ang kanyang field jacket sa kanyang balikat. Nang maayos na ang kanyang suot, doon lang malinaw na lumitaw ang kanyang ranggo. Isang insignia na may 3 tatsulok. Major. Philippine Army. Ngunit ang unang napansin ng mga tulala niyang alipores ay hindi ang ranggo. Kundi nang i-roll up ni Alena ang manggas ng kanyang shirt, lumantad ang isang tatoo sa kanyang braso, isang agila na nakabuka ang mga pakpak, handang dumagit. Kahit wala silang alam sa militar, ramdam nila sa kanilang mga buto na hindi ito isang ordinaryong tatoo. Ang mga mata ng agila ay tila buhay katulad ng mga mata ni Alena na tumatagos sa kanila ngayon. At sa wakas, ang kanilang mga mata ay napunta sa kanyang kaliwang dibdib. Sa itaas ng kanyang nameplate na De La Cruz, naroon ang patch ng kanyang unit. Isang itim na patch na may bordang bungo, kidlat, at isang punyal. Ang simbolo ng Special Forces Regiment, Airborne, ng Philippine Army. Ang mga pinakamatitinding mandirigma ng bansa. Ang mga silent professionals. Major Alena de la Cruz. Team Leader, Team Aguila. Special Forces Regiment, malinaw at buong pagmamalaking ipinakilala ni Alena ang kanyang sarili. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang individual na nagagalit. Dala na nito ang bigat at otoridad ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kayo, tiningnan ni Alena ang mga alipores. Ay lumabag sa napakaraming batas. Bawat tingin niya ay parang isang suntok na nagpapayuko sa kanila. Una, alarm and scandal. Paggawa ng ingay na nakakaistorbo sa kaayusan at pagnenegosyo. Pangalawa, physical injuries at grave threats. Pananakit at pagbabanta sa isang senior citizen. Pangatlo, attempted robbery extortion. Paggamit ng pananakot para mangikil ng pera sa ilalim ng kunwaring proteksyon. At ang panghuli, ang tingin ni Alena ay bumalik kay Beste na nasa sahig, pag-insulto at panghaharas sa isang sundalong nakaduty. Isang paglapastangan sa uniforme at sa dangal ng isang lingkod bayan. Lahat ng yan ay sapat na dahilan para kayo ay arestuhin on the spot. Ang kanyang mga salita ay tumpak, parang isang piskal na nagbabasa ng mga kaso. Ang mga isipan ng mga gangster ay nablangko. Sanay silang sila ang batas. Sanay silang kinatatakutan. Sanay silang kahit mahuli ng pulis, ilang araw lang sa kulungan at makakalaya rin. Ngunit ang babaeng nasa harapan nila ay hindi pulis. Ang mga salitang batas na lumalabas sa bibig niya ay may bigat na hindi nila kailanman naramdaman. Ngayon, mamili kayo. Diyan lang kayo luluhod at hihintayin ang pagdating ng mga pulis o gusto niyong dagdagan pa ang kaso niyo ng assaulting a person in authority. Bahagyang hinigpitan ni Alena ang pagkakahawak sa pulso ni Beste. Crack! Isang panibagong tunog ng buto. Sa wakas, bumigay ang mga tuhod ni Beste. Tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Doon lang siya binitawan ni Alena.
Hawak ni Beste ang kanyang namamagang pulso, tinitingnan si Alena nang may pinaghalong takot at galit. Ngunit ang nawala sa katinuan ay hindi si Beste, kundi ang isa sa kanyang mga alipores. Ang pinakamalaki sa kanila. Dahil sa sobrang takot, gumawa siya ng isang napakatangang desisyon. Putang yen, sigaw niya, sabay dampot sa isang plastik na upuan. Itinaas niya ito at buong lakas na inihampas, patungo sa ulo ni Alena. Huwag, sigaw ni Nanay Nelia mula sa sahig. Ngunit si Alena, hindi man lang kailangang lumingon. Narinig niya ang pagsagitsit ng hangin. Bahagya lang siyang umilag sa isang tabi, at kasabay nito, iniunat ang kanyang braso sa likuran. Ang kanyang kamay ay eksaktong sumapo sa pulso ng malaking lalaki. Kasabay nito, sinipa niya ng bahagya ang likod ng tuhod nito. Ang higante ay nawalan ng balanse at sumubsob pasulong. Ang upuan ay lumipad sa ere at bumagsak sa sahig, isang nakakabinging blam, halos isang dangkal lang mula sa kinatatayuan ni Alena. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ang dalawang natitirang alipores ay tuluyan ng nawalan ng loob. Napaatras sila, nagkabungguan at halos matumba. Sa kanilang mga mata, si Alena ay hindi na isang babae. Isa siyang kalamidad. Isang puwersa ng kalikasan na hindi kayang kontrolin. Dahan-dahang lumingon si Alena para harapin sila. Kayo naman? Isang tanong lang yan. Pero para sa dalawa, ito ay isang hatol. Sabay silang lumuhod sa sahig, itinaas ang dalawang kamay. Ang universal na senyas ng pagsuko. Tiningnan sila ni Alena saglit bago bumaling kay Nanay Nelia. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng bagsik, ay agad na nagbago. Napalitan ang pag-aalala at ginhawa. Nanay, okay lang po kayo? Lumapit siya at inilahad ang kanyang kamay. Si Nanay Nelia ay tulalang nakatingin sa mukha ni Alena, pagkatapos ay sa mga nakaluhod na gangster, bago nanginginig na tinanggap ang kamay niya para tumayo. Anak Major, paano? Wala nang masabi ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha, takot, at walang katapusang pasasalamat. Kinuha ni Alena ang kanyang cellphone at tinawagan ang 117. Sa isang kalmado at malinaw na boses, sinimulan niyang i-report ang lokasyon at ang sitwasyon. Sa likod niya, ang mga gangster ay nanginginig na nakaluhod sa harap ng pinakamatinding babaeng mandirigma ng Pilipinas. Ang mga kuko ng agila, kapag inilabas na, ay hindi na bibitaw sa kanyang biktima. Ang tawag ni Alena ay maikli at direkta. Quiapo. Gotohan ni Nanay Nelia. May insidente ng pananakit at panginikil. 4 na suspect, kontrolado na. Humihingi ng police assistance, agad. Isang ulat na naglalaman lamang ng mga kinakailangang impormasyon. Ibinaba niya ang tawag at bumaling sa mga nakaluhod. Manatili kayo sa posisyong yan hanggang dumating ang pulis. Huwag kayong mag-isip ng kahit anong katarantaduhan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bigat ng pagbabanta sa likod nito ay buo pa rin. Ang dalawang nakaluhod, si Beste na umuungol sa sakit habang hawak ang pulso, at ang malaking lalaki na nakadapa sa sahig walang sinuman ang nangahas na gumalaw. Naintindihan na nila. Ang babaeng ito ay hindi nagbibiro. Ang oras ay tila bumagal. Ang tanging naririnig na lang sa loob ng kainan ay ang pigil na umbol ni Beste, ang paghingal ng kanyang mga alipores, at ang tahimik na presensya ni Alena. Si Nanay Nelia, hindi pa rin makabawi sa pagkagulat, ay nakatayo sa tabi ni Alena, hindi alam ang gagawin. Tapos na po, Nay. Huwag na po kayong mag-alala, mahinang sabi ni Alena para pakalmahin siya. Ngunit sa sandaling iyon, si Beste, na tuluyan ng nawala sa katinuan, ay biglang kumilos. Ginamit niya ang kanyang paa para sipain ang isang nahulog na baso sa sahig para guluhin ang atensyon ni Alena, at kasabay nito, bumunot siya ng isang maliit na balisong na nakatago sa kanyang baywang. Sumigaw siya ng parang hayop at sumugod, patungo sa tiyan ni Alena. Mamatay ali ene, hayop ale. Lahat ay nangyari ng napakabilis. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Nelia sa takot. Ngunit mas mabilis ang reaksyon ni Alena. Tila inaasahan na niya ang desperadong kilos ni Beste. Walang bahid ng pagkabigla. Sa halip na umatras, sumulong siya. Ginamit niyang panukod ang kanyang kaliwang paa at umikot para iwasan ang saksak, at kasabay nito, gamit ang kanyang kanang kamay, sinangga niya ng malakas ang pulso ni Beste na may hawak ng patalim. Klang! Ang balisong ay tumalsik sa ere at bumagsak sa sahig.
Kasabay nito, ang kaliwang kamay ni Alena ay bumaon ng diretsyo at malalim sa solar plexus ni Baste. Hindi ito isang suntok. Isa itong precision strike sa isang vital point. Apat na daliri, magkakadikit na parang tuka ng agila na dumadagit sa biktima. Hok! Ang mga mata ni Baste ay umikot pa itaas, lumabas ang puti. Nahirapan siyang huminga at ang buong lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Bumagsak siya, ngunit hindi siya hinayaan ni Alena na tuluyang matumba. Hinila niya ang braso nito, inikot ang kanyang katawan, at gamit ang sariling braso, sinakal niya ito mula sa likuran sa isang perpektong chokehold. Isang standard issue technique sa close quarters combat ng Special Forces. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 3 segundo. Isang serye ng mga kilos na makinis na parang sa pelikula. Tahimik. Walang awa. At perpekto. Ang malaking lalaki na nakadapa sa sahig ay sinubukang tumayo. Ngunit si Alena, habang kontrolado pa rin si Baste, ay nagsalita ng malamig. Gumalaw ka at mababali ang leg ng boss mo. Natigilan ang lalaki. Hindi nagtagal, umalingaw ang tunog ng mga sirena mula sa labas. Agad, 2 pulis na naka-full battle gear ang pumasok sa kainan. Pulis? Walang gagalaw. Ang eksenang sumalubong sa kanila ay kakaiba. 3 malalaking lalaki, alinman sa nakadapa o nakaluhod sa takot. Isa pang lalaki, hawak sa leeg ng isang babae na nakauniporme, malambot na parang walang buto. Ang mga pulis ay sandaling natigilan, hindi maintindihan ang nangyayari. Sino ang tumawag? Anong nangyayari dito? Doon lumingon si Alena sa kanila. Ako ang tumawag. Major Alena de la Cruz, Philippine Army. Ibinigay niya si Baste sa mga pulis, at gamit ang kanyang paa, sinipa niya ang balisong sa sahig palapit sa kanila. Idagdag niyo na rin ang kasong attempted homicide with a deadly weapon. Isang batang pulis ang tulalang tinitingnan ang military ni Alena, pagkatapos ay ang mga nakaluhod na gangster, at ang patalim sa sahig. Ang mas matandang pulis, na mas may karanasan, ay mabilis na naintindihan ang sitwasyon at tumawag sa radyo para humingi ng backup. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga pulis. Ang grupo ni Baste ay pinusasan at isinakay sa police van. Hanggang sa huling sandali, habang kinakaladkad sila palabas, ang mga mata nila ay nakatutok kay Alena. Sa mga matang iyon, bukod sa takot, ay mayroon ding matinding galit. Isang pangako na balang araw, sila ay magbabalik para maghiganti. Nang matapos ang kaguluhan, ang natira na lang sa loob ng kainan ay si Alena, si Nanay Nelia, at 2 pulis na kumukuha ng testimonya. Kalmadong isinalaysay ni Alena ang buong pangyayari. Malinaw niyang sinabi ang kanyang pagkakakilanlan at ang mga ginawa ng grupo ni Baste. Ang kanyang salaysay ay maikli, direkta, at walang bahid ng emosyon. Isa sa mga pulis ang tumingin sa kanya na may pinaghalong paghanga at respeto. Ma'am, kung hindi dahil sa inyo, hindi namin alam kung anong nangyari sa matanda. Napakatapang niyo po. Kayo lang mag-isa, nahandon niyo silang 4. Umiling lang si Alena. Ginawa ko lang po ang tama. Matapos makuha ang kanilang mga salaysay, umalis na ang mga pulis. Ang botohan ay muling bumalik sa katahimikan. Mahigpit na hinawakan ni Nanay Nelia ang kamay ni Alena, hindi makapagsalita, ang mga mata ay puno ng luha. Okay na po talaga, Nay. Ang malumanay na salita ni Alena ang sa wakas ay nagpaiyak sa matanda. Salamat, anak, maraming salamat. Major, paano ko mababayaran ang utang na loob na ito? Wala po yun, Nay. Bayad na po yun para sa masarap na goto kanina, pilit na nagbiro si Alena. Ang kanyang clumsy na pag-aalo ay nagpatawa sa matanda. Ngunit ang ngiting iyon ay panandalian lamang. Sa labas ng kainan, may mga taong nagbubulungan. Ang mga katabing tindero at mga usyosong customer na nakasaksi sa buong pangyayari. At sa kamay ng isa sa kanila, isang smartphone ang nakarecord sa bawat detalye ng naganap na gulo. Kumulot ang noo ni Alena. Mayroon siyang kutob. Ang gulo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Hindi nagkamali ang kutob ni Alena. Kinagabihan, sa bus pa uwi sa kanyang kampo, nakita niya sa newsfeed ng kanyang telepono ang naglalakihang mga headline. Babaeng Irembe Major, nilampaso Van Leg Gangster ay Quiapo. Viral, Special Forces Officer, nag-isang tinumbag gandi grupo ng Aliyeg Siga-Siga.
Ikiben itunay NA Woman Action Major Alena de la Cruz, ang bagong bayani ng bayan. Ang video na kinuna ng isang bystander ay kumalat na parang apoy. Mayroon na itong daan-daang libong views at shares. Nagsimula ang video sa eksenang sinusundot ni Beste ang pisngi ni Alena, hanggang sa iglap na pagbaliktad ng sitwasyon, ang pagpapatumba niya sa lalaking may hawak na upuan, at ang huling pag-neutralize niya kay Beste na may hawak na patalim. Malabo ang video, ngunit ang bilis at bagsik ng mga kilos ni Alena, kumpara sa kaawa-awang itsura ng mga gangster, ay lumikha ng isang malakas na epekto sa mga manonood. Ang comment section ay sumabog. Wow! Idol! Ito ang tunay na sundalo. Saludo kami sa'yo, Maam. Special Forces pala si Maam. Kaya pala. Kahit 10 lalaki siguro, kayang-kaya niya. Mabuhay ka, Major de la Cruz. Yung gago, nang haras pa. Buti nga sa kanya. Basura ng lipunan. Dapat ganyan ang ginagawa sa mga yan. Kung ako yan, baka naihina ako sa takot. Thank you, Maam, sa katapangan mo. Halos lahat ay pumupuri sa ginawa ni Alena at kumokondena sa grupo ni Beste. Sa loob lamang ng isang gabi, siya ay naging simbolo ng isang matapang na babaeng sundalo, isang tunay na tagapagtanggol. Ngunit ang puso ni Alena ay hindi mapanatag. Sa halip, nakaramdam siya ng matinding pagkabahala. Hindi niya gustong maging bayani. Ginawa niya lang ang nararapat. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha, pangalan, at ang kanyang unit alam na ng buong mundo. Para sa isang Special Forces operator na ang buhay ay nakasalalay sa pagiging anonymous, ito ang pinakamalaking pagkakamali. Pagdating niya sa kampo, ipinatawag siya agad sa opisina ng kanilang battalion commander. Si Colonel Reyes, isang veteranong opisyal na may puti ng buhok, ay nakakrus ang mga braso, seryoso ang mukha habang tinitingnan siya. Sa screen ng kanyang computer, paulit-ulit na pinapalabas ang viral video. Major de la Cruz. Sir, nakatanggap na ako ng report. At napanood ko na rin ang video. Nanatiling tahimik si Colonel Reyes habang nakatitig kay Alena. Habang tumatagal ang kanyang katahimikan, lalong pinagpapawisan ng malamig si Alena. Ito ay isang kaso na maaaring humantong sa isang court-martial. Una sa lahat, sa wakas ay nagsalita ang commander, magaling ang ginawa mo. Ipinagtanggol mo ang dangal ng uniforme at prinotektahan mo ang isang sibilyan. Bilang isang sundalo, isang Special Forces operator, isang miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, iyon ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Sa aspetong iyon binabati kita, Major. Ngunit ang mukha ng koronel ay nanatiling mabigat. Gayunpaman, Major de la Cruz, alam mo na tayo ay isang unit na kumikilos sa dilim. Ang ating mga mukha at pangalan ay hindi dapat nalalantad sa publiko. Iyon ay paraan para protektahan ang ating sarili, ang ating mga pamilya, at ang ating misyon. Ngunit ngayon isa ka na sa pinakasikat na sundalo sa buong Pilipinas. Iyon ay parehong papuri at isang pangaral. Walang sinabi si Alena, yumuko lang siya bilang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Aasahan mong dudumugin ka ng media. Ang Department of National Defense, tatawag din sa ngayon, tanggihan mo lahat. Sa mga susunod na araw, bawal kang lumabas ng kampo. Mag-focus ka lang sa training. Maliwanag? Yes, sir. At isa pa ang pangalan ng lalaking yon, si Beste. Makakalaya din siya agad. First offense, at sasabihin ng abogado niya na self-defense at excessive force ang ginawa mo. Mataas ang posibilidad na probation lang ang sentensya niya. Ang huling sinabi ng commander ay isang babala. Malamang maghihiganti yan. Laging maging alerto. Kapag may napansin kang kakaiba, i-report mo agad. Tandaan mo, Major, hindi ka na nag-iisa ngayon. Ang kaligtasan mo ay kaligtasan na ng buong batalyon. Itatak mo yan sa isip mo. Understood, sir. Paglabas niya sa opisina ng commander, mabigat ang mga paa ni Alena. Pinuri siya, ngunit hindi siya masaya. Naipagtanggol niya ang isang tao, ngunit ngayon, siya naman ang may bagong banta. Bumalik siya sa kanyang kwarto, umupo sa gilid ng kanyang kama. Sa labas ng bintana, madilim na ang gabi. Ang gusto niya lang kanina ay isang mainit na mangkok ng goto, sa isang lugar na puno ng alaala ng kanyang ina. Ngunit ang simpleng hiling na iyon ay lumikha ng isang tsunami na nagtulak sa kanyang buhay sa isang magulong alon. Ipinatong ni Alena ang kanyang mga palad sa kanyang mukha.
Isang masamang pangitain ang bumabagabag sa kanya. Ang digmaan niya na dapat sanay sa dilim ay nagsisimula palang malantad sa liwanag. Naging totoo ang hula ni Colonel Reyes. Isang linggo lang matapos ang insidente, si Beste ay nakalaya on probation. Marami ang bumatikos sa naging desisyon ng korte, ngunit ang batas ay pumanig sa kanya. Ikinatwiran ng abogado ni Beste na si Alena ay gumamit ng excessive force at si Beste din ay biktima ng pananakit. Ang balisong daw ay para lang sa self-defense at ang mga sinabi niya ay dahil sa kalasingan. Dahil first-time offender at dahil na rin sa ayaw ng palakihin ni Nanay Nelia ang gulo, isang magaang na sentensya lang ang natanggap niya. Nang mabalitaan ito ni Alena, tahimik lang siyang nagkulong sa firing range. Bang! Bang! Bawat putok ng baril, ang mapanuyang mukha ni Beste ang lumalabas sa kanyang isipan. Umuusbong ang galit, ngunit ang tanging magawa niya ay isalin ang emosyong iyon sa bawat bala na kanyang pinapakawalan. Tulad ng babala ng kanyang commander, hindi na siya nag-iisa. Ang isang padalos-dalos na kilos niya ay maaaring makasama sa buong unit. Samantala, si Beste, ngayong malaya na, ay naging ibang tao. Ang puso niya ay puno ng galit at paghihiganti kay Alena. Ang babaeng nagpahiya sa kanya sa buong mundo. Gabi-gabi, naaalala niya ang sandaling pinatumba siya ni Alena at nagingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Alam niyang sa harap-harapang laban, wala siyang panalo. Kaya nag-isip siya ng isang mas tuso at mas duwag na paraan ng paghihiganti. Ang una niyang target, hindi si Alena, kundi ang igoto ni Nanay Nelia. Kinabukasan matapos makalaya si Beste, may isang sako ng basura ang isinaboy sa harap ng botohan ni Nanay Nelia. Sa una, inakala ng matanda na nagkataon lang. Ngunit kinabukasan, isang patay na daga ang nakasabit sa kanilang pinto. At sa sumunod na araw, may nagsulat ng salitang hukluban gamit ang pulang pintura sa kanilang roll-up door. Nag-report si Nanay Nelia sa pulis, ngunit walang nangyari. Walang ebidensya. Lahat ay nangyayari sa mga blind spot ng sisi. Hula ng lahat sa palengke na si Beste ang may gawa, ngunit walang nangahas magsalita. Takot silang madamay. Nagsimulang hindi makatulog si Nanay Nelia. Ang mga customer unti-unting nawala. Kumalat ang mga chismis. Iniiwasan na ng mga tao ang kanyang botohan. Ang negosyong itinayo niya sa loob ng 40 taon ay unti-unting bumabagsak dahil sa isang di nakikitang karahasan. Nang sumunod na weekend, sinamantala ni Alena na makalabas para bisitahin ang matanda. Nang makita niya ang itsura ng botohan at ang humpak na mukha ni Nanay Nelia, alam niya agad na si Beste ang may kagagawan. Nay, kailangan na po nating i-report ulit ito. Malinaw na paghihiganti ito. Mahinang iwinagayway ni Nanay Nelia ang kanyang kamay. Kahit i-report pa, anak, anong magagawa nila? Sinasabi nilang walang ebidensya. Dahil sa akin, muntik na siyang makulong. Swerte na nga lang at hanggang dito lang ang ginagawa niya. Kahit ang mga salita niya ay puno ng pagsuko, ramdam ni Alena ang takot at kawalan ng pag-asa. Ito mismo ang gusto ni Beste. Sa halip na direktang manakit, ginagamit niya ang duwag na paraan para unti-unting sirain ang isipan ng kanyang mga biktima. Hinihintay niyang si Alena dahil sa galit ang siyang lumapit sa kanya. At kapag siya, bilang isang sundalo, ang muling nanakit kay Beste, agad niya itong kakasuhan ng assault. Kasalanan ko po ito, nanginginig ang boses ni Alena. Kasalanan ko po lahat. Patawarin niyo po ako, Nay. Kumilos siya para sa katarungan, ngunit ang resulta ay mas lalong nakasakit sa ibang tao. Isang pakiramdam ng kawalan ng magawa ang bumalot sa kanya. Hindi mo kasalanan, anak. Ginawa mo ang tama. Sila ang masama, hinawakan ni Nanay Nelia ang kamay ni Alena. Ang init mula sa palad ng matanda ang nagpatatag sa kanya. Kinagabihan, pabalik sa kampo, hindi makatulog si Alena. Pagpikit niya, ang kulubot na mukha ni Nanay Nelia at ang mapanuyang ngiti ni Beste ang nagpapalit-palitan sa kanyang isipan. Ang lalaking iyon, malamang ay nasa isang lugar ngayon, tumatawa habang iniisip ang paghihirap niya. Kinuyom ni Alena ang kanyang mga palad, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sakit. Hindi tumigil doon ang panghaharas ni Beste. Nahanap niya ang Facebook account ni Alena at nag-send ng friend request. Pagkatapos, araw-araw siyang nagpapadala ng mga mensahe. Hi, Major. Kamusta ka na? Salamat sa iyo, nakapagbakasyon ako ng ilang araw. Yung goto sa Quiapo, hindi na masarap mayon.
Baka napapabayaan na ni Lola ang negosyo niya. Plano kong bisitahin ka sa kampo niyo next week. Available ka ba? Hahaha. Ang mga mensahe ay walang direktang pagbabanta, ngunit ang kasamaang nakatago sa bawat salita ay parang mga patalim na humihiwa sa katinuan ni Alena. Hindi siya sumasagot, binlo-block niya ang mga account, ngunit gumagamit si Based ng iba. Ang psychological warfare ay nagpatuloy. Para siyang isang makamandag na gagamba na naghintay lang na mapagod ang kanyang biktima at kusang mahulog sa kanyang sapot. Si Alena ay nasa isang sitwasyon kung saan hindi siya maaaring umabante o matras. Kung mananahimik siya, magpapatuloy ang paghihirap ni Nanay Nelia. Ngunit kung kikilos siya, mahuhulog siya sa bitag ni Beste. Ang kanyang pagiging sundalo, na dati niyang lakas, ngayon ay ang kadenang gumagapos sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng unipormeng napakahirap pasanin. Ang unang nakapansin sa pagbabago ni Alena ay ang kanyang mga kasamahan. Ang Team Aguila, kasama si Alena, ay 8 miyembro. Hindi lang sila basta magkakasama sa trabaho. Sabay-sabay silang dumaan sa mga impyernong pagsasanay, sa mga misyon kung saan ang buhay nila ang nakataya. Ang kanilang samahan ay mas matibay pa sa dugo. Sila ang kanyang pangalawang pamilya. Ma'am, may problema po ba kayo? Tanong ng kanyang deputy team leader, si Sergeant Marco, ang taong pinakapinagkakatiwalaan ni Alena. 5 taon na silang magkasama sa laban. Wala, maikling sagot ni Alena at tumalikod. Ngunit hindi nalinlang si Marco. Ang bakal na focus ni Alena ay nagkaroon ng mga lamat nitong mga nakaraang araw. Sa firing range, madalas siyang hindi nakakakuha ng perpektong score. Sa mga night combat drills, minsan ay lumilipad ang kanyang isip. Sa harap ng kanyang mga tauhan, pilit niyang ipinapakitang normal ang lahat, ngunit hindi nakaligtas kay Marco ang lungkot sa kanyang mukha kapag siya ay nag-iisa. Lihim na tinipon ni Marco ang mga miyembro ng team. Ang sitwasyon ni Ma'am napapansin niyo rin, di ba? Si Corporal Leo, ang pinakabata at tech expert ng team, ang unang nagsalita. Opo, Sarge. Tingin ko dahil to sa gangster na nasa balita. Nag-research ako kagabi, Sarge, yung botohan nung matanda sa Quiapo, laging tina-target ng kung sino-sino. Nang marinig ito, naging seryoso ang mukha ng lahat. Alam nilang lahat kung gaano kamahal ni Alena ang botohan na yon at si Nanay Nelia. Nabalitaan ko, naka-probation lang yung gagong yon. Malinaw na naghihiganti, sabi ng isa pa. Sa ugali ni Ma'am, hindi yan papayag na manahimik. Pero dahil sundalo siya, hindi siya pwedeng kumilos. Kinikimkim niya lang lahat. May magagawa ba tayo para tumulong? Isang katahimikan ang bumalot. Hindi ito isang bagay na maaaring opisyal na pakialaman ng unit. Kapag ang militar ay nakialam sa isyu ng sibilyan, maaari itong makasira sa imahe ng buong sandatahang lakas. Doon, na para bang nakapagdesisyon na, nagsalita si Marco. Operation Anino. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hindi ito opisyal na misyon. Hindi tayo kikilos bilang mga tauhan ni Major De La Cruz. Kikilos tayo bilang mga kasama niya, bilang mga kapatid niya. Ito ay sarili nating operasyon. Hindi dapat malaman ni Ma'am at lalong hindi dapat malaman ni Colonel. Lahat ng responsibilidad ako ang sasalo. Walang sinuman ang nag-atubili. Lahat sila ay may utang na loob kay Alena. Mayroong iniligtas niya ang buhay sa isang pagsasanay. Mayroong tinulungan niya sa personal na problema. Mga alaala ng isang leader na parehong ama at kapatid sa kanila. Ngayon na ang panahon para suklian yon. Kasama ako, Sarge. Ako rin. Mula sa araw na yon, nagsimula ang E-Operation, Anino ng Team Aguila. Pinaghasya nila ang kanilang libreng oras. 2 tao na team ang gumagalaw. Isang grupo, nakasibilyan, ang palihim na nagmamanman sa botohan ni Nanay Nelia. Tinataboy nila ang mga kahina-hinalang tao sa gabi, at palihim na kumukuha ng ebidensya, tulad ng mga fingerprints sa mga basurang itinatapon doon. Ang isa pang grupo, sinundan si Beste. Para silang mga anino na nakabuntot sa bawat galaw niya. Ang mga taong kinakausap niya, ang mga lugar na pinupuntahan niya, ang mga plano niya lahat ay kanilang itinatala. Ang kanilang skill sa surveillance at intelligence gathering ay world-class. Hindi alam ni Beste na nahulog na siya sa isang sapot na ginawa ng mga pinakamatitinding sundalo ng bansa. Hindi napansin ni Alena ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Akala niya mag-isa pa rin niyang pinapasan ang lahat.
Ngunit isang araw, nabalitaan niyang biglang tumigil ang panggugulo sa gotohan ni Nanay Nelia. Ang mga text message mula kay Beste ay nawala na rin. Pakiramdam niya, ang mga multong bumabagabag sa kanya ay biglang naglaho. Akala niya nagsawa na si Beste. Ngunit ang katotohanan ay iba. Ang mga miyembro ng kanyang team ang palihim na kumausap at nanakot sa mga inuupahan ni Beste para manggulo. At si Corporal Leo, ang kanilang tech expert, ang nag-hack sa lahat ng social media accounts ni Beste para putulin ang lahat ng paraan nito para maabot si Alena. Nang sumunod na weekend, muling binisita ni Alena si Nanay Nelia. Ang gotohan ay bumalik na sa dati nitong sigla. At sa mukha ni Nanay Nelia, bumalik na rin ang ngiti. Tahimik na ulit, anak. Siguro, sumuko na rin yung demonyong yon. Lahat ng ito dahil sa'yo. Ngumiti lang si Alena at kumain ng gotong inihanda para sa kanya. Ang init at sarap na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang hindi niya alam, sa tindahan ng tela sa tapat, si Sergeant Marco at Corporal Leo ay nagkukunwaring namimili habang nakangiting pinapanood siya at si Nanay Nelia. Sila ang mga aninong tahimik na nagpoprotekta sa kanya mula sa lugar na hindi niya nakikita. Maamproprotektahan ka namin. Ang simpleng paniniwalang iyon ang nagsilbing liwanag sa madilim na sulok ng isang malamig na syudad. Ang sunod-sunod na pagkabigo ng kanyang mga plano ay nagpainip kay Beste. Hindi kumagat si Alena sa kanyang mga pain. Ang panggugulo kay Nanay Nelia ay laging napipigilan ng isang misteryosong puwersa. Sigurado siyang si Alena ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa pag-iisip pa lang na pinagtatawanan siya ni Alena mula sa malayo, kumukulo ang kanyang dugo. Hindi na pwede to, kailangan na niyang tapusin ang laban. Sa huli, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na hindi na dapat gawin. Ang huling baraha. Ang pinakamapanganib na bitad. Hindi na niya susubukang painin si Alena. Gagawa siya ng isang sitwasyon kung saan si Alena mismo ang kusang papasok sa bitad. Ang kanyang target, muli, ay si Nanay Nelia. Isang gabi, habang nagsasara ng gotohan si Nanay Nelia at mag-isang naglalakad pa uwi, isang itim na van ang humarang sa kanyang daan. Dalawang malalaking lalaki ang bumaba, tinakpan ang kanyang bibig, at mabilis siyang isinakay sa loob. Lahat ay nangyari sa loob ng ilang segundo sa isang madilim at tahimik na eskinita. Kinabukasan, sa loob ng opisina ni Alena sa kampo, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang unknown number. Major Alena de la Cruz, tama. Ang boses sa kabilang linya ay siguradong si Beste. Ang kanyang tono ay hindi na mapanukso. Napalitan ito ng isang baliw na kasiyahan. Nasa akin ang matanda. Nang marinig iyon, ang puso ni Alena ay tila nahulog sa isang bangin. Anong ginawa mo? Pakawalan mo siya. Kung papakawalan ko siya o hindi nakasalalay yan sa'yo. Mamayang gabi, 10:00. Mag-isa kang pumunta sa abandonadong warehouse sa pier. Kapag nagsumbong ka sa pulis o nagdala ka kahit isang kasama mo, hindi mo na makikita ang matandang yan na buhay. Hindi ito isang negosasyon. Ito ay isang utos. Biglang naputol ang tawag. Nabitawan ni Alena ang kanyang telepono. Ang pinakamasamang sitwasyon ay nangyari na. Nablangko ang kanyang isipan pagkatapos ay tila sasabog sa libu-libong pag-isip. Kailangan kong i-report sa commander. Ito ay isang kidnapping case. At dahil sangkot ang isang sundalo, kailangang kumilos ang unit. Iyon ang patakaran. Iyon ang pinakaligtas na paraan. Ngunit ang babala ni Beste ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi mo na makikita ang matandang yan na buhay. Hindi nagbibiro si Beste. Kapag kumilos ang pulis o ang unit, ang buhay ni Nanay Nelia ang malalagay sa panganib. Nalilito si Alena. Sa pagitan ng kanyang tungkulin sa organisasyon at sa kanyang personal na responsibilidad. Sa huli, nagpasya siya. Siya ang nagsimula nito. Siya rin ang tatapos. Hindi niya isusugal ang buhay ni Nanay Nelia. Nagpasya siyang hindi ito sasabihin kaninuman. Kikilos siya ng mag-isa. Ngunit may isang bagay siyang hindi alam. Sa mismong sandaling kausap niya si Beste sa telepono, ang buong usapan ay narinig ng mga anino sa pamamagitan ng isang maliit na listening device na palihim na ikinabit ni Corporal Leo sa sasakyan ni Beste. Nahulog sa bitag si Maam. Kailangan na nating kumilos. Sa utos ni Sergeant Marco, ang Team Aguila ay agad na naghanda. Sa halip na mag-report sa commander, nagpasya silang iligtas ang kanilang leader sa sarili nilang paraan.
Alam nilang susubukan ni Alena na lutasin ito ng mag-isa. Kinagabihan, isinurrender ni Alena ang lahat ng kanyang gamit militar. Nagsuot siya ng sibilyan at tahimik na umalis ng kampo. Wala siyang dalang kahit ano. Mag-isa siyang pumunta sa tagpuan. Ang abandonadong warehouse sa pier ay nababalot ng dilim at misteryo. Mga kalawangin na pinto, basag na bintana, at ang pagsipol ng hangin sa gabi ay nagdagdag sa nakakakilabot na pakiramdam. Pumasok si Alena sa loob. Sa gitna ng warehouse, sa ilalim ng ilaw ng isang nag-iisang bumbilya, naghihintay si Beste at ang higit 10 alipors niya, armado ng mga tubo at patalim. Sa isang sulok, si Nanay Nelia ay nakatali sa isang poste, may busal ang bibig. Dumating ka pala, Alena. Alam kong mag-isa kang pupunta. Mahilig ka kasing maging bayani, di ba? Sabi ni Beste na may ngiti ng isang nagwagi. Hindi siya pinansin ni Alena, tumingin siya kay Nanay Nelia. Nay, nandito na po ako. Magtiis lang po kayo. Hoy! Lumuhod ka, sigaw ni Beste. Lumuhod ka dyan at dilaan mo ang sapatos ko at papakawalan ko ang matandang yan. Walang pag-aalinlangan lumuhod si Alena. Ang kanyang pride ay hindi kasing halaga ng buhay ni Nanay Nelia. Sa mismong sandaling humalakhak si Beste at ang kanyang mga alipors. Fuck! Isang tunog na parang putok ng baril ang narinig mula sa labas. Ngunit hindi ito tunay na putok. Ito ay tunog ng isang tear gas grenade na pinakawalan mula sa isang special purpose launcher, binasag ang isang bintana at pumasok sa loob. Sa isang iglap, isang makapal at mahapding usok ang pumuno sa buong warehouse. Arf! Aray! Hindi ako makahinga. Ang mga gangster ay nagsigawan, nagpagulong-gulong sa sahig, at nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. At sa sandaling iyon, mula sa dilim, maraming anino ang lumitaw. Ito ang Team Agila. Naka-night vision goggles, gas masks, at may dalang mga submachine gun na may silencer. Kumilos sila sa gitna ng dilim at usok na may perpektong koordinasyon, tahimik na pinapatumba ang mga nagkakagulong gangster. Hindi ito isang laban. Ito ay isang paglipol. Mula sa pagkakasalampak, tumayo si Alena na parang isang panang biglang binitawan, sumugod kay Beste na siyang pinakamalapit. Sa gitna ng kaguluhan, pinakawalan niya si Nanay Nelia at dinala sa isang ligtas na lugar. Ang buong operasyon ay natapos sa loob lamang ng 5 minuto. Si Beste at ang lahat ng kanyang mga alipors ay bagsak na, nakahandusay sa sahig. Nang mawala ang usok, tinanggal ni Sergeant Marco ang kanyang gas mask at tumayo sa harap ni Alena. Ma'am, okay lang po kayo? Kayo paano? Wala nang masabi si Alena. Kami po ang anino nyo, ma'am. Kapag kayo ay nasa liwanag, kami ay nasa dilim para protektahan kayo. Sa mga salita ni Marco, ang iba pang miyembro ay tahimik na tumango. Sa kanilang mga mata, naroon ang respeto sa kanilang leader at ang ginhawa na naprotektahan nila ang isa't isa. Uminit ang gilid ng mga mata ni Alena. Hindi siya nag-iisa. Kailanman, hindi siya lumaban ng mag-isa. Sa likod niya, laging naroon ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kasama, parang mga aninong laging nakabantay. Ang senyas mula kay Sergeant Marco ay naipadala na sa mga pulis na naghihintay sa labas. Nang masigurong kontrolado na ang warehouse at ligtas na ang bihag, 12 ng police car, na may mga umuugong na sirena, ang dumating. Sa pagkakataong ito, iba na ang sitwasyon. Si Beste at ang kanyang mga kasamahan ay nahuli sa akto. Kidnapping, illegal detention, at attempted murder. Ang mga armas na dala nila, ang itsura ni Nanay Nelia na nakatali, at ang buong video na palihim na kinuna ng Team Agila ay naging mga ebidensyang hindi na maitatanggi. Habang kinakaladkad ng mga pulis, patuloy pa ring nagmumura at sumisigaw si Beste ng paghihiganti kay Alena. Ngunit wala nang pumansin sa kanya. Tapos na ang kanyang panahon. Ang Team Agila ay naglaho na parang mga multo habang inaayos ng mga pulis ang crime scene. Wala silang iniwang bakas na para bang hindi sila kailanman nagpunta doon. Bumalik na sila sa dilim. Kinabukasan, ang mga balita ay naglabas ng mga headline, Kidnap for Ransom Gang, nabuwag ng aid police dahil ay tulong ng isang concerned citizen. Ang pangalan ng Special Forces ay hindi nabanggit. Ang dangal at sikreto ng kanilang unit ay naprotektahan. Ilang araw ang lumipas, muling nakatayo si Alena sa opisina ni Colonel Reyes. Sa tabi niya si Sergeant Marco. Hindi nagsasalita ang commander, tahimik lang silang tinitingnan.
Hindi mo mababasa ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi siya mukhang galit. Ang misyon na ito ay hindi kailanman nangyari sa opisyal na record. Naiintindihan niyo ba? Sa wakas ay nagsalita ang commander. Kumilos kayo ng walang utos. Ginamit niyo ang kagamitan ng unit para sa personal na bagay. Ayon sa patakaran, dapat kayong lahat ay humarap sa court-martial. Yumuko sina Alena at Marco. Ngunit bumuntong hininga ang commander at nagpatuloy. Ngunit prinotektahan niyo ang inyong kasama. Iniligtas niyo ang isang inosenteng sibilyan. At ang pinakamahalaga, natapos niyo ang misyon nang walang nasaktan sa panig ninyo. Iyan ang dahilan kung bakit mayroong special forces. Ang insidenteng ito, ako na ang bahala. Pero siguraduhin niyong hindi na ito mauulit. Iyon ay parehong pangaral at ang pinakamalaking papuri para sa samahan na kanilang ipinakita. Thank you, sir, sabay silang sumaludo. Paglabas nila sa opisina, tinapik ni Alena ang balikat ni Marco. Salamat. Isang maikling salita, ngunit naglalaman na ng lahat. Ngumiti lang si Marco. Ang Quiapo ay sa wakas ay nakahanap na ng tunay na kapayapaan. Ang mga tindero, sa pamamagitan ng kwento ni Nanay Nelia, ay nalaman ang buong katotohanan. Nag-ambag-ambag sila ng pera at nagpadala ng isang sulat ng pasasalamat, kasama ang napakaraming pagkain at inumin sa kampo ni Alena. Kahit magalang na tinanggihan ito ni Alena, ang init ng pasasalamat ng mga tao ay umabot sa lahat ng mga sundalo. Lumipas ang panahon. Ang lahat ay bumalik sa normal. Si Alena ay bumalik sa pagiging istriktong leader ng Team Aguila. Ngunit may nagbago sa kanya. Kung dati, siya ay isang lone wolf na umaasa sa kanyang sariling galing, ngayon, siya na ang leader ng isang pack. Natuto siyang magtiwala, umasa, at kumilos bilang isang buo. Naintindihan niya na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa isang tao lang. Ang pagtitiwala at samahan ng mga kasamang handang isugal ang buhay para sa isa't isa yon ang bakal na lakas na kayang lampasan ang anumang pagsubok. Isang hapon, sa kanyang araw ng pahinga, muling nagpunta si Alena sa Quiapo. Na para bang ang lahat ng gulo ay nakalimutan na. Ang palengke ay masigla at maingay pa rin tulad ng dati. Binuksan niya ang pinto ng igoto ni Nanay Nelia. Major! Nandito ka pala, anak, sinalubong siya ni Nanay Nelia ng isang napakatamis na ngiti. Wala nang bakas ng lungkot sa mukha nito. Nay, hindi po ako major ngayon. Customer niyo po ako, nakangiting sabi ni Alena. Umupo siya sa pamilyar na mesa sa sulok. Ilang sandali lang, isang mangkok ng mainit at umuusok na goto ang inilapag sa kanyang harapan. Ang dati pa ring lasa. Ang init na bumabalot sa buong katawan. Dahan-dahang kumain si Alena habang pinapanood ang mga tao sa labas. Ang mga nagtatawaran, ang mga batang naglalaro, ang mga abalang tindero. Isang napaka-ordinaryong tanawin. Ngunit napakahalaga. Muli niyang itinala sa kanyang puso na ang dahilan kung bakit siya nagsusuot ng uniforme, kung bakit niya isinusugal ang kanyang buhay ay para sa mga ganitong sandali. Ang maliit niyang kilos na nagsimula sa personal na galit nang masamahan ng tahimik na sakripisyo ng kanyang mga kasama at ng mainit na pagmamahal ng mga ordinaryong tao, ay naging isang puwersa na nagbigay ng kaunting init sa isang malamig na mundo. Inilapag ni Alena ang kanyang walang laman na mangkok. Salamat po sa pagkain, Nay. Aalis na po ako. Sige, anak. Mag-iingat ka. Kapag may oras ka, bumalik ka, ha? Ang pwestong yan, laging nakareserba para sa'yo. Dala ang mainit na habilin ng matanda, lumabas si Alena sa botohan. Isang payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na siya nag-iisa. Sa likod niya, naroon ang kanyang matatag na mga kasama. At sa harapan niya, naroon ang mga taong kailangan niyang protektahan. Ang kanyang maliit na digmaan sa isang sulok ng Maynila ay tapos na. Ngunit ang kanyang tunay na misyon, bilang isang sundalo na nagpoprotekta sa bayan at mamamayan, ay ngayon palang tunay na nagsisimula. Buong tatag siyang naglakad pabalik sa lugar kung saan siya tunay na nabibilang. Ano sa tingin niyo, mga kababayan? Ang kwento ba ni Major Alena de la Cruz ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat sundalong Pilipino, kilala man o hindi, ay may kanya-kanyang kwento ng sakripisyo para sa ating lahat. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito.
Ang inyong suporta ay malaking tulong para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwento ng katapangan at pag-asa. Maraming salamat po. Putang ina, ang bagal naman ng matandang to.